Marami pang papalitan ang Pangulo, Jen? Mukhang marami ko. Pero ang tatlo na nakapila, hindi pa po na-reconfirm eh. Kasi although nag-file sila ng anong tawag doon, courtesy resignation, gaya halimbawa nung sino nga ba yung tatlo na bagong cabinet secretary, yung Vince Dizon, DOTR, plus dalawa pa na bagong pinaltan ko eh. Hindi pa na-confirm. Hindi pa po, oo. Nagsipag-resign na, sangayon sa Oo. tawag ng Pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit pinagbitiw lahat, Jen? Well, ako Kong, ang assessment ko, siguro batay din sa panayam sa kanya kasi parang yun na nag-trigger ng maraming bagay. Ano ba yung panayam sa kanya? Yung sa podcast yun Kong, sa podcast na yun, tinanong siya na ano ang kanyang impression doon sa katatapos na midterm elections. At mukhang doon ata ay na-realize ng Pangulo, mukhang kinakailangang maraming cabinet secretary ang dapat mapaltan na kung yung kanyang first family. Bakit? May kaugnayan ba yung resulta ng election, Jen? Doon sa dapat ay mapalitan lahat yung kanyang gabinete? Again, kung ang pagbabatayan ko lang doon sa kanyang statement, kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nag-perform ng maganda, kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon, Kong. Ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di halimbawa, underperformance siguro dyan. Ayan, tama po kayo. O ngayon, kung pagre-resignin mo, dahil ang katwiran dyan, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Tama, hindi yan naabot yung expectations. O bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo dun sa isa? O di pareho rin yun. Para nga, kasi may na-reshuffle, no? Ano naman ang guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos doon mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay? Baka naman ganun ang maging epekto, Kong, doon sa mga taong napaltan at saka ipinalit. Hindi nga, yung tao naghihintay eh. Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Mo kaya, may seryosong ganito di ba? Tama ho. Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang doon sa isa, parang aso pinalitan mo lang ng ng collar. Walang galang na sa paghalimbawa dyan, Palagi naman ginagamit yun eh. Kung underperformance, palitan mo. Yun ang alam ko eh. Anong gagawin mo sa isang opisyal na hindi nakaganap sang-ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? May karapatan ka namang magpalit. Siyempre, nasa Wala kanya. na bang iba na may papalit? Ay, napakarami ho. Napakarami magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Sen, bakit parang rigudon? May tawag doon sa pagkakuha na yung musical dance chair. O chair dance. Parang trip to Jerusalem. Nakita ko Hindi ganun ang inaasahan ng tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Palitan mo ng inaasahan mo na gagawa ng masigit na mas magandang doon trabaho. sa inaasahan ng mga tao. Di ba? May napalta naman daw, Sen yung DNR, Yulo Loizaga. Ang bagal naman ang sinasabi natin kung ikaw ay nabahala sapagkat ang tao ay nakita nila na, teka muna, kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganun eh. Hindi kinakailangan na mabilis, decisive dapat ang aksyon mo. Hindi yung nagalis ka ng 2, 3, pagkatapos nahinto uli, pagkatapos tinitingnan mo kung saan hinalis mo yung isa, dinala mo rin. Pero kung nakita, 3 ata eh. Mga ilan lang. Pero kasi naman kung nagpunta sa Malaysia ang Pangulo, baka naman kaya hindi na ituloy yung pagkapalit-palit. Sino nga yung nag-evaluate? Sino nga yung nag-assess na si ganito ay underperforming? Hindi pa karapat-dapat malinawan natin, matanong natin, saan siya hindi nag-perform? Gaano ang hindi niya nagawa? Ano ba yung expectation natin? Hindi yung parang tatanggalin mo lang. Para lang may masabi yung tao na seryoso ka. Yun ang inaasahan ng tao. Ang isang halimbawa ko, ang nagsabi si ES Executive Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, itong si Yulo niya, mas mataas ang performance sa pag-abroad.
mas madalas daw sa iba yung dagat, kaya pinalitan nila at inalis sa pagiging DNR Secretary. Oo, paano mo naman ikakatwiran doon sa isa? Yung isa naman, ba't mo inalis dito? Opo. Ba't mo nilagay doon? Paano mo nalaman na pagkakaalis niya dito naman ay gaganda ang kanyang performance? Kasi kung ang pag-uusapan natin yung housing, tapos di ba may proyekto yung Pasig River Rehabilitation. Mukhang maganda naman yung Pasig River. Napaganda nila po. Paano mo nga patutunayan sa akin ng pagkakaalis mo dito sa ganitong departamento, doon naman ay makakaasa ko na talagang gagawin niya ang kanyang makakaya para tugunan ang inaasahan ng tao sa kanya. Paano? Wala ngang evaluation ng bawat isa eh. Bigla mo na lang pinag-resign eh. Para sa ganun ng tao, nakikita niya yung kaseryosohan ng lahat ng gagawin mo. Bagay. Diba? No? Halimbawa, yung sa Department of Energy, di ba, yung Paeng Lutilla, mula sa DOE, dinala sa DNR, ang ipinalit ngayon, dating Congresswoman Sharon Garin. Ano Hindi naging pinalit yun, basihan? parang OIC lang yun. Bagay, tama kayo. OIC po nakalagay. Bakit ba yung Department of Energy ay napakasimpleng departamento ba nun? Hindi ho ko. Naiiwanan mo sa isang OIC lang? Napakalaking trabaho sa Pilipinas. Kaya nga, parang nakikita ko, wala namang kahandaan talaga eh. Parang in-announce mo lang na ganito. Ang inaasahan ng tao, talagang distinggido mo lahat. Ito hindi nakaganap sa tungkulin kasi ganito. Ito naging pamantayan ko. Hindi kanya nakatupad doon sa inaasahan ko. Ganon. Papalitan ko ng ganito. Ba't ganon yan? Ang inaabangan ng marami, ano ba ang magiging estado? Kasi wala pang reaffirmation. DOJ. Kasi Secretary titignan mo Boy yung Rimulya. kabuuan kasi ng pamamahala mo sa gobyerno, di ba? Opo. Kung tawagin namin sa UPN dyan, ito yung public administration. Sa UPNCPAG. Hindi ko naman sinasabi ito nang dahil lamang sa aking haka-haka. Alam mo naman, pinag-aralan ko naman. May batayan naman kayo dyan ko. Diba? Paano ang gagawin mo? Hindi mo man lang isinabmit, halimbawa, yung report, talaga nagkulang tayo sa ganitong departamento. Kaya tumagilid tayo dahil dito eh, di ba? Halimbawa, magkano na ba yung utang natin ngayon din? Nako! Bakit nagka-utang-utang tayo ngayon? Parang 16 trillion na yata. At mukhang lalaki Bakit ngayon doon sa economic managers mo, wala ka man lang tinanggal kahit isa? Parang kinabukasan, na-retain lahat sila. Yun na tayong gusto ng business community. Sino ba? Sino ba talaga ang pinakikinggan mo? Business community lang? Paano yung lipunan sa kanyang kabuuan? Akala ko ba nagsalita na sila? Sa katatapos na halalan, Tama pamantayan, kaya nagkagani-ganito tayo eh. Sa katatapos na nahalalan nga naman. Akala natin 12-0 tayo eh. Kamuntik na tayo kang ganito. Ganun pala eh, kung inaakala. Nako? Hindi, baka naman pagbalik ng Pangulo, Sen, ay doon na natin makikita kung sino-sino talaga ang alis. Pero tama po yung binanggit nyo. Ang tinatanong ko sa iyo, Jen, bigyan mo ako ng report, yung evaluation report ng lahat ng miyembro ng gabinete mo para malaman ko sino-sino ay nagkulang. Diba? Para sa ganon, alam ng tao, kaya pala pinalitan si ganito. Ang sama ng kanyang performance. Ang record talagang wala eh, di ba? Saan mo ibinatay yung pagtanggal mo sa kanya at paano mo nalaman nung tanggalin mo, doon siya karapat-dapat? Mukhang Ayoko magbanggit ng pangalan eh. Paano mo nalaman na mula doon sa kanyang... Mula sa kanyang dating posisyon na nilagay mo sa bago. Paano mo nalaman na doon siya magtatagumpay? Yan ang tinatanong ko eh. Hindi naman kung mo inisip mo lang. Parang ang nangyayari, teka muna, parang... ilagay muna natin. Parang, ayoko yung tentative na gano'n eh. Ayoko yung dapat decisive, parang trial and error eh. Basta't ang gusto ko, kung ako akin na yung mga report. Asan ba yung ganito? Dito ito. Dito. Tanggalin mo, dalhin mo. Ito, ayoko na ito. Yan. Kasi kung underperformance ang problema,
Lalo na kung corruption ang problema. Ayan, isa pa po Dalawa yan. lang naman yan eh. Oho. Either rin talagang hindi ka Hindi nag-perform? nakaganap sa tungkulin mo, o Oho. kaya nakitaan ka ng katiwalian. Ayan. O sabay. Oho. O nasan ang puwang para ikaw ilagay ko pa doon sa isa? Tama. Underperforming ka eh. Oho. O kaya may issue ka ng corruption. Pagkalagay ko ba doon sa isang posisyon, hindi ka na mangungurap? Ito hinahanap ng tao. Aha. Kailangan seryoso tayo, Jen. Hindi... Pero mukhang ang pagbabatayan, Sen, ang hinahanap niyo po ay talagang performance. Mukhang, ako personal, masasabi kong wala nun. Mukhang ang naging batayan lang dito ngayon bakit ko pakiramdam. in-announce yung wholesale reset ng bürokrasya? Kasi Sige, i-reset. mag-ano kayo, sumiti kayo lahat ng Courtesy resignation. Pagkatapos wala namang malinaw eh. Hindi, para lang siguro kung mapapumiglas lang ba yung mga cabinet secretary. Teka lang, nga pala, no? Kailangan ko nga pala mag-perform. Nasaan yung momentum? Medyo umano yung taong gano'n. Tingnan nga natin. Wala eh. Di ba? Wala eh. Sayang. Sayang naman. Hindi kaya, no? Baka naman tumitsempo lang, Sen. Walang tsempuhan dyan, Jen. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala ng isang bansa. Ng isang bansa. Tsempo. Hindi pwede yun. Ikaw ang kumuha niyan. Alter ego mo lahat yan, Jen. Yan, problema, ganito eh. Baka mamaya malay mo yung isa. Hindi ko alam, pwede niya sabihin. Tinanggal ako rito, dinala ako doon. Wala naman ako nakuha sa kanila eh. Wala naman sila sinabi kung ano ba talagang gagawin ko, anong pamantayan, ano bang standard na susundan ko ba rito. Pagkatapos nung hindi nyo ko kinakitaan ng performance sa sang-ayon sa hinahanap nyo sa akin, tatanggalan nyo akong bigla. Wala naman ako nakuhang pahiwating sa inyo kung anong gusto nyo. Kung anong dapat gawin. Di ba? Kaya gusto ko yung record ng bawat isa para maging public. Para sa ganon, hatulan natin silang lahat. Ngayon, pag nahatulan mo ngayon, ba't mo nilagay doon? Akala ko ba ganito yun? Lahat tayo magbantayan. Well, di ba? Kung yan ang hinahanap nyo, Sen, ako na magsasabi. Ako lang ba naghahanap nito? Ang taong bayan, sila nang nagsabi. Teka muna, nahalata tayo Mukhang wala niyan. Kaya nga tayo magre-reset ngayon eh. I-reset. Kumbaga sa computer, delete. Di ba? Dinilit mo na bakit binalik mo na naman? Yun ang mabigat na hahanapin at magiging sukatan ngayon ng nawala taong bayan. Nawala nga yung seriousness ng nawala nga eh. Ang buong akala ng tao, yan na yan. Wala rin. Di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon 284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority, ano daw po ngayon, sa Kamara de Representante ang nangyayari. Nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Wala man lang bang nagsabi, bakit naman? Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Wala. Nagkasundo-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung ako'y naniwala, doon sila nagkamali. Tanungin mo ako. Kayo po, naniwala ba kayo doon? Hindi. Bakit naman? Kayo paano na? Yung nga impeachment na ito di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Huwag na natin sabihin, sinasabi, underperforming, corrupt siguro, or whatever. Hindi Ang tao, nagalit di ba? Ay, opo naman. Dinaan nila sa balota ang galit nila. Bakit wala silang ganong nakuha ang boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? Sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang kapalpakan? Doon sa ginawang dalawang aksyon di ba? Ayan. In-impeach nila yung Vice President na taga Mindanao. Pinakulong nila yung dating Hindi pa sila tumigil doon. Bigla na lang nilang hinuli. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, Hindi, kabila nung daigdig. Nagalit ang tao. Pagkatapos sasabihin mo, yung performance natin ang hindi, alam naman nila Sinong may kagagawa ng impeachment? Well, ang i-quote ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanco, Sen. Bakit?
hindi mo paniniwalaan yung sinabi Yun niya? ang sinasabi niya. Magsasalita ba siya ng kasinungalingan? Ay, yun nga sinasabi, totoo na nga ito sinasabi Ano ko. sinabi niya? Sabi niya, huwag nyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Oh, kasi nga siya yung manager Siya yung campaign Campaign manager ng Alyansa. Tama kayo. Ang kanyang palaging iniisip kung paano niyo may papanalo lahat ang mga senador ng administrasyon. Oo. Sa balikat niya ay nakapasan. Yung obligasyon na yun. Pagkatapos nga naman, gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat ng kandidatong kanyang inaalagaan. Bakit naman hindi siya magko-complain? Di ba? Ang sabi niya, sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan Sino yung gumawa? Ayun. Tinuloy pa rin niya. Tinuloy pa rin nila. Kasi nga naman daw, kaya tinuloy ko, may mga pangako naman pala. At ngayon, hinahanap yung pangako, wala daw ma-release. Di ba? Nangako na nga niya. Sino ngayon ang may kagagawan nun? Kung bakit nagkaganyan. Pagkatapos, ang ginawang katwiran, underperforming yung mga cabinet secretaries. Kaya hindi ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung pinagtatanggal na parang ang sakit niya na. Tama kayo. Inalis mo ko doon, ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung aking trabaho. Pero hindi naman yun ang issue, di ba? Wala ngang record Wala talaga. Mag-iisip na lang Pag talaga wala ang tao kang bayan. pamantayan, bigla ka na lang magtatawag ng courtesy resignation. Wala naman ka pinagbatayan kung paano mo ko susukatin, saan mo ko dadalhin. Kung ako'y itatalaga mo po, hindi. Pwede ba yun? Naging sukatan lang talaga. Kahit naman sa isang maliit na opisina dyan, magpupromote ka o magtatanggal ka, may batayan Siyempre. Kasi tinanggal mo yung tao, regular. Pupunta siya sa NLRC, magrereklamo yan, kakasuhan kayo, ba't mo tinanggal? Kakasuhan ka niyan Ba't mo na lang ako tatanggalin? Wala naman akong kasalanan. Maliit na kumpanya lang ang pinag-uusapan. Di ba? Hindi, siguro naman ito sa pleasure po ng Pangulo ang kanilang performance. Pero kahit na ganun, mga taong pinagtiwalaan mo naman ito Meron naman silang imahe at reputasyon na kinakailangan proteksyonan. Basta mo na lang ba itatapon ng ganun? Walang batayan? Siyempre meron. Kahit saan. Sabi niya, underperformance is no longer business as usual. The people have spoken. Di ba? Tama po. Yun pala Ba't hindi mo bigyan ng karampatang action yan? Yan ngayon ang... Tapos magtatawag ka ng reconciliation. Iyan pa nga, Sen, ang naging resulta. Kasi para bang ipinakikita niyang, seryoso ako sa aking ini-o-offer na reconciliation. Nakita niyo na anya, mayroon akong ginawang mga pagbabago sa aking administrasyon. Yun po, sa tingin ko lang sa abot ng aking pananaw ay yun ang gusto niyang ipinta. Yung reconciliation ba, basta mo na lamang i-offer? Ganon? Hindi naman Hindi po, Sen. Nung ikaw ay nililigawan mo pa yung asawa mo dyan? Girlfriend mo pa lang? May pagkakataon bang medyo nag-away kayo? Binrek ka niya halimbawa? Nangyayari yun. Away, di ba? Ngayon, kung ikaw naman gusto mong makipagkasundo, makipag-reconcile. Kasi talaga naman yun ang gusto mong pakasalan. Siyempre Nangyari lang, palagi ikaw ang nagkakamali kasi, di ba? Ngayon, paglapit mo sa kanya, na-immune. Sasabihin mo ba sa kanya, anong pangalan ng asawa mo? Juby. Juby. Bati na tayo. Ayan, Ganun lang? Hindi Siyempre, mag-o-offer ka ng concession. Hindi ganun ka dali. Gagawa ka ng paraan sa pamagitan ng pangangako siguro, kung maaaring baka pumirma ka pa ng kasulatan. Para sa ganun ay tanggapin ka niya ng pabalik. Bumalik yung pagtitiwala. Basta ka na lang ba naman ng walang... Hindi ako naniniwala sa ganun na walang... Ewan ko lang Di ba gusto nyo sabihin kasi kung sa pamamahala naman ng gobyerno pag-uusapan, Sen, baka nagkamali kayo, nagkamali din naman kami. Kung baga, magpatawaran na lang tayo, reconciliation na lang. Hindi kaya ganun ang ibig sabihin? Kasi hindi mo rin naman masasabi na hindi rin ba kayo nagkamali. Kanino ba ino-offer yung reconciliation?
ang nabanggit na pangalan po sa pamilya Duterte. Tama lang naman. Kaya nga tayo nagkagulo-gulo, kaya nga tayo nagkawatak-watak dahil nga doon sa ginawang aksyon laban sa kanila. Oho. Ngayon, nag-o-offer ka ng reconciliation ngayon. Hindi ba tama lang naman na gumawa ka ng konsesyon? Halimbawa, nag-meeting tayo, kinakailangan pauwiin na natin si dating Pangulo. Oo. Hindi ko sinasabing yun ang gagawin. Oho. O kaya, sabi mo kay kay Speaker, wag nang ituloy yung Yung impeachment. Yun ang Halimbawa lang. Yun ang halimbawa ng mga concession na maaaring i-consider nung kabila parang seryoso. para maniwala siya na ang ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Baka maniwala siyang na nagtutotoo ka na. Yan siya naman. Julie. Juby, opo. Juby. Opo. Kinakailangan makipagkasundo ka sa akin. Oo. Pwede ba yun? Ka na bimilit, hindi pakikipagkasundo yung gano'n. Parang no choice. Kaya mag-offer ka ng kondisyon. Parang no choice ka, makipagkasundo ka, ngayon din. Parang gano'n, karaniwan yan, nagdadala ka ng... hopya man lang, hopya. Hopya man lang na maglubag man lang yung sa galit niya sa'yo, di ba? Opo, yeah. Hopyang tipas siguro. Sa dami ng kasalanan na ginawa mo, wala ka man lang konsesyon na ipakikita. Para sa ganun makita niya na sa dinami-dami ng ginawa mong kasalanan sa kanya, mayroon pang pagkakataon magbagong buhay ka. Ayun. Ipakita mo yun ang dapat maramdaman niya. Pag wala yun, wala. Mukhang ang nagparamdam ata, Sen, ay si Secretary John Vic Remulla. Pero parang maliit lang Ang offer ni Secretary John Vic, hindi, kailangan anyang ipakikiusap ko sa ICC na payagang makapanumpa ang dating Pangulong Digong sa harapan ng ating opisyales ng pamahalaan doon. Ang problema, kagaya ng paghahalimbawa na ginagamit ko. Hindi mahopyang dinala mo dyan Okay. May dalang-dala ka, belay ko lang na maliit. Matigas pa. Lagyan mo naman ng expired pa, ganun, Ang ibig ko sabihin, ilagay mo naman dun sa kalagayan na pagmumulan yun ng magandang anong tawag doon? Pagsisimula. Ayan, magandang simula. Na maaaring tanggapin niya. Ang pinag-uusapan dito, yung tanggapin niya, yung ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Di ba? Totoo. Hindi naman yung kakamayan mo lang ng ganyan. Yung sincerity ang hinahanap kasi ng tao. Kung minsan yung sincerity kasi, kinapapalooban ng mga bagay na gagawin mo, makita niya, maramdaman niya sa puso niya, nagtutotoo ka. Hindi pwedeng sinceridad lang, tapos hindi ka na magagawa ng aksyon. Hindi lang. Diba? Baka sabihin ng tao, hindi, peki yan. Pakitang tao lang yung sinceridad na yan. Ganun ang magiging konklusyon ng taong bayan. Wala tayong box populi. Hindi, ito nga po itatanong natin. Di gusto niyo tanong natin kung asan ay seryoso nga ba yung ini-o-offer na pakikipagkasundo? Di ba? Doon sa nakita nilang... paano nga yung tanong mo? Sa palagay mo? Yan. Sa palagay nyo, seryoso ba? Seryoso ba ang iniaalok na pakikipagkasundo sa pamilya Duterte? Isama natin.